Good morning, guys. Good morning. It's another day and it's another journey of me becoming a full-time trader. So, as usual, daily routine kasi nasa trabaho tayo. So, katatapos lang natin maligo. Time is, ano bang oras na? Time is 8:39 a.m. March 6. Play muna tayo. So guys, mahaba yung kwento ko ngayong araw nangyayari. Ito yung kumbaga laging crucial sa akin. So ayan, alam ko namang ano pa sila, late pa yan malalabas, may oras pa tayo mag-check ng ating chart. At inom muna tayo ng chamomile. And then water. So ayun guys, kahapon sabi ko di na ako magti-trade. Pero early ako nag-rest kahapon, ayun. Na-tempt na naman tayo. But anyways, for me it's okay. Kaya we're dealing demo, but my mind is kumbaga nagtatalo kasi syempre sabi ng utak ko na isa, huwag ka na mag-trade. Yung isa naman, trade ka pa para malaman mo, matest mo kung ano ba yung mali mo kasi the whole day guys, lahat SL. May isa lang pala ako na na-TP sa BTC. Lahat, the rest SL. So, I think 2 or 3 consecutive days tayo na mas marami yung loss. So, ayan, we will check sa ating trade kasi kaninang alas 5 ng umaga nagising na naman ako kasi nga adan, and kagabi sobrang ingay sa labas, nakatulog kami I think alas 2 na, pabalik-balik kasi may nagtatrabaho sa labas, nagbabarina na alam mo yung ako kasi pag nagugulat, alam mo yung parang ninenervyos tapos hindi na makatulog ng maayos. So anyways, nakatulog naman ng ilang oras. Ngayon nagising na naman ako ng alas 5 kasi nga suhor sila, nag-almusal. Okay, so ayun guys, kukunik muna natin yung ating tab kasi nagsisilabasan naman sila anong tawag dito, alas 9. So we will check our trade. Ayun, na-SL na naman tayo. Na-SL na naman tayo guys. Oh, lahat SL. Okay, I will let you see lahat, okay? Lahat SL, yung ko kagabi. So, I think it's better for me to trade ng mga 6 or 7 na ng umaga pagkagising ko. So, I will let you see yung tuloy-tuloy na loss ko. So, ayan guys, pulang-pula. Okay, isa lang yung aking na kahapon na 10k. Okay, magsimula tayo sa 5 Ito 5, 4 to. Ito 5, ilang loss ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos may isang TP, 9, 10, 11, 12, 13. So, 13. Okay? Kasi ito, 6. Ngayon lang tong umaga. 3. Yung plot ko kaninang umaga. So, ayan. Let's see sa market. Okay? Kasi today. Okay. So, on this setup, guys,
For me, I think ang ano is going downward na. Okay? Ito resistance, support na. Ngayon guys, ay ito pa rin sa baba, support, resistance na. So ngayon guys, I think, kasi tingnan mo punta tayo sa 4 hours. Let me delete this one. Okay, punta tayo sa 4 hours. Ayan. Kung makikita mo yung 4 hours, sa opening niya, umakyat lang siya. Ito yung setup ko. Okay, nakikita nyo naman. Yung mga pula na plug na yan, SL yan. Talo. Okay. Tapos, ayun na siya, bumaba na. Okay. So, we will see sa 1 hour. Ayan na guys. Bumalik na siya sa sa tawag dito. Sa value area natin. Okay, kung makikita mo, bumaba na siya ng 50%. So, nag-resist siya dito sa price na to kahapon. Hindi na siya umakyat. Okay, dyan na lang talaga siya. Kasi yung opening kahapon dito, hanggang dyan lang din siya. Hindi siya bumaba bumaba sa price niya kahapon. Okay? Ayan no, 1, 2, 3, 4. So, we are, I think we are downtrend na. Okay? So, ngayon guys, ang gagawin natin, punta 30 minutes. Okay, sa 30 minutes kasi guys, nag-entry ako dito kagabi ng buy kasi nga ayan, dito sa part na to, wala na, nandito na yan Ayan nag-pullback siya, naglagay ako ng buy limit. Okay, ito nag-buy ako dito. Buy limit to. So, ngayon, ang gagawin natin, kasi bumaba na siya ng dito, ng tawag dyan, 50%. We will take sell, short Ayan, dito. Dito sa position na to. Okay. Sa opening price. Okay. Ayan siya guys. Dito sa opening price at closing price, dyan tayo mag-sell. Maghihintay tayo ng pullback. Okay? Tapos, kasi for me, I think babalik yan dito. We always come back pagka once may 3 consecutive tawag dito. 3 consecutive or more na green or yellow. So, we will just put sell limit dito. Okay? Dito sa part na to. Dalawa ang lalagay natin. I-check natin mamaya if it will trigger na. 1:2, okay? So, mag-plot tayo ng sell limit. Sell niya is 2921 limit 2921 21 0.22. Okay? So, i-check lang natin to, tsaka to. Hindi yun. Ito. Okay? And then, sell. Okay? So, kung makikita nyo dito, ayan siya yung stop loss natin. Above. Okay? And then, yung TP natin is below here. Kung makikita natin dito, hindi lang siya 1:2. Kasi kung 1:2 guys, dito lang yan. Okay? So, itaas natin. Ayan. Ayan talaga siya dapat. Ganito. But ito kasi pagka once nilalagay na automatic yung sa kanya. Calculated na kasi nila yan. So, tayo, practice lang. Ito muna yung gawin natin. Hindi na masama. 300 yung mo, and then 900 yung TP mo.
Okay, so maglalagay tayo ng plug dito. Naglalagay ako guys ng plug kasi para at least alam ko na ano siya, natipis siya or hindi. So that alam natin yung kumbaga saan ano yung sa opening and closing price. Okay, so ayan guys. Ngayon naman punta tayo ng tawag dito. I think maglagay tayo ng dalawa. We will check dito sa above price and then tawag dito. Dito lang mismo sa price. Ayan. Okay. Sa 2918 sell limit. Again, check lang natin ulit yung ano. Ay, tumawag na guys. Sige lang, wait lang. So ayun guys, hindi na natin natapos yung ating trade, but I think di ako nakalagay ng stop loss or TP. So yan talaga ang minsan hindi natin hawak yung oras. Talagang nagmamadali tayo sa pag set up. Okay, but anyways, okay lang. We will do it in the spare time later sa phone ko or sa tab mamaya. So trabaho muna ako guys. I'll see you later. Hi guys, ayan, tapos na rin sa wakas yung mga paghahatid ko. Medyo magalaw yung camera kasi nga siyempre nasa Kentucky. Bababa ko na lang kayo dito para at least tawag dito, makita nyo yung ano. Ngayon guys, kakatapos ko lang maghatid sa lahat ng estudyante. Ngayon tinawagan ako nung asawa nung yung papa ng mga bata kanina, tsaka yung mama. Hindi ko sinagot or hindi ko nasagot pala kasi nga naiwan sa phone, yung phone ko naiwan sa sakyan. Ihatid ko sa loob yung nauna kong bata na ihatid, which is alam niyo yung kompetensya nila sa pag tapos minsan sisisihin yung isa late daw, sisisihin yung isa late daw. So silang dalawang magpamilya nag-aanuhan na late lagi. Late naman talaga lagi yung mga bata dahil sa kanila. So anong gagawin ko? Isa lang yung katawan ko. Diba? Tapos malayo pa yung isa na binitid ko kanina, Baniyas. Ngayon guys, yun nga, kanina hindi na tayo nakapag chart ng maayos kasi nga may naiwan tayong trade na walang TP tsaka SL. So pabalikan natin ngayon pag uwi kasi nga tinawagan na ako, nakalimutan ko yung oras, alas 9 na pala. So ayun nga, nakita nyo naman yung ating trades kahapon, no? Yung trade ko kahapon sobrang dami. So it's all lost, one win lang. So guys, for me it's okay to have mistakes. Yung ganitong process sa akin sa ginagawa ko is given na. Kumbaga there is no such thing that's always a win. Okay, so I'm kumbaga putting in my mind na kung yung lost, it's like expenses nimo sa business nimo, diba? Kasi business may mga dapat ka rin bayaran, diba? May tax, kumbaga mayroon mga damage na dapat ayusin or something na pasahod. So it's like when you treat a business, the forex is a business, so it's okay.
Kasi hindi talaga lahat ng araw or straight magiging ano ka, profitable ka. So, balance lang ang buhay. Ayan, tapos na ako. Tayin ko muna, mamaya naman. So, ayan guys, nakita kong dry na tong ano na yung matanda. Patubigan muna natin bago ko papasok sa loob. Kasi baka isipin nila wala naman akong tatrabahuhin eh, hindi ko naman maasikaso to. So, magpapatubig muna tayo dito sa garden niya. And then mag-chart tayo at maghihintay tayo ng tawag kung mayroon bang tawag. Kasi yung inatid ko sa Musapa wala atang trabaho. So ganito lang dito guys magdilig. Sobrang dali lang. Mag-enjoy muna ako sa pagdilig guys. So ayun guys, nandito na tayo sa loob. As usual. Punasan natin yung ating camera para malabo. Ayan. Malinaw na. So ngayon, gagawin natin kasi tulog pa mga tao. And gusto ko sanang pumunta ng Baniyas, but tulog pa daw yung matanda. So, may oras tayong mag-charting. Ayusin natin yung mga entry natin ngayong araw. So ayan, open lang natin yung ating hotspot and let's jump in. Time check 10 a.m. exactly. It's March 6. Okay, so obviously kailangan nating i-refresh yung ating chart for me to be able to guys nga pala, nag-fund na ako ng 100 dito sa kung makikita nyo may nag-negative na kasi asan yung history ko. Wala na. Nag-trade ako nung last Monday, Wednesday. So ayan. Ngayon, we will see sa ating trade. Okay? Kung ano nang nangyari. I think lahat sila naka-buy. Pataas yung market. So, we will see muna sa gold. Entry ko dito is sell. Ayan. Nakikita nyo naman yung difference pagka nag-sell tayo dito. Automatic. Tingnan nyo. So, we will not close this one. Okay? Kasi, we were practicing na ang oras natin is magtugma sa takbo ng Okay? So, ayan kung makikita nyo, bullish trend talaga siya. Okay? Walang pag-asa na bumaba kasi nasa upper na siya ng moving average natin. So, I'd like to have entry sa bullish part. Sasabay tayo, no? We will let this run. Okay? I think hindi na to. Ito lang isa ata. We will see sa... isa lang pala. Okay? Isa lang pala yung ko sa gold. So, ngayon, ang gagawin natin, we will buy limit in this position. So, i-reverse lang natin to. Kasi I think nakuha ito. Ito yung nakuha. So, ngayon, i-reverse natin to into kuhin na lang natin yung Okay. So, tatanggalin na lang natin to. Kasi nga ito yung I think ito yung na-trigger. Ito yung na-trigger. So, ito yung tatanggalin natin. Lalagay natin dito. Kasi ito yung na-trigger niya. Ngayon guys, hahayaan lang natin siya kasi di pa naman siya naabot ng
Okay? So, 1,000 yung ano niya, kumbaga, SL niya. 1:1 ratio lang. 1:4. Okay? So, hahayaan lang natin siya mag-run. Doon tayo sa BTC USD. I-analyze lang natin tong ating ano. So, dito guys, kung makikita natin, kumbaga consolidate dito sa part na, sa area na to. Ito yung kahapon na closing, closing price kahapon, yung baba na yan. And then, kung makikita nyo, nasa ano kasi siya guys, nasa baba siya ng moving average. Kaya yun yung anticipation ko na mag-sell kasi nga, tingnan nyo, nag-resist siya doon sa moving average. Okay? So, kung makikita nyo dito, nag-resist siya, tapos naano lang sa price, and then, lumabas siya ng konti, tapos bumalik na naman, bumaba. So, ayun yung inaano ko na, ina-anticipate ko na ba. Dito kasi guys, ayan, dito naman kasi, di yung nag-consolidate dito na hindi bumaba sa price na to. And, ito yung kumbaga resistance nila. Ito yung support. Ayan, sa may price na to. Ito naman yung resistance. Okay? So, nagtitrade lang tayo in between. Ngayon guys, hayaan lang natin siya mag-run. Okay? We will see kung ano yung magiging entry natin kasi as you can see, lumabas na siya sa lumabas siya sa price, sa opening price. Ayan. Ayan. Okay? Opening and closing price kahapon. So, nag-pullback siya. Tingnan nyo dito. Dito ako nag-trade kanina kasi I was expecting na ito, 2 hours na to eh. Nag-stay siya doon 2 hours and then after that, kinuha niya lang yung pinakang price kahapon. Bumalik siya sa price kahapon na umakyat. So, we will need a confirmation nito. Okay, sa mga trades natin, we will look sa previous kung ano yung mga indication ng reversal sa inside the value area. So, kung dito naman guys, tingnan mo, nag-resist siya dito and then nag-pullback siya for 2 hours ulit. And then, bumalik siya sa price, 50%. Ayan. Tinake niya lang yung mga ano dito sa baba. And then, after that, umakyat naman. So, if this area, hindi siya ma-break, okay, this area, it will stay on this area only. Okay, but if this one ma-break niya to, for sure mag-uptrend. So hahayaan lang natin guys. We will see later. Okay, kung ano ba yung magiging ano. Kasi ito yung pinaka-high. Okay. Pakita ko sa inyo one day. Yan yung pinaka-high. Highest price. Ayan. So, gold will, pag na-break niya to guys na highest price na to, we were anticipating na umabot siya ng 3,000. Ayan. Umabot siya ng 3,000. Ayan. Okay. So, we will see if this trade will go up. Okay? Kasi yan yung price na yan gusto niyang ayan, dito nag-resist siya. Kapag na-break niya tong price na to guys, for sure, aakyat siya dito. Okay? So, punta na tayo sa BTC. Okay, as you can see, I think, meron tayong, nag-buy limit lang tayo dito kanina pala. Hindi siya na-trigger, okay? So, as you can see dito naman, sa 4 hours,
Okay, so 4 hours naman niya, makikita natin na ano na, umakyat na talaga siya. Makikita mo. Pagkagaling sa value area, ito yung kahapon kasi na closing at saka opening. Okay? So, ito yung opening closing kahapon. So, umakyat siya. And then, from here, guys, tingnan nyo naman yung pagkakaiba. Hindi na siya as in bumaba pa sa 50%. So 1 hour naman. Ayan. Kung makikita mo, walang weak masyado. Okay. So, lumampas siya ng ng price. Paglampas niya, tuloy-tuloy na. Ayan na. Okay. So, naghihintay tayo dito ng ilabas natin ito dito ng konti. Okay, naka-buy limit tayo dito. So, ngayon naman guys, we will anticipate sa pullback. Okay, pullback sa price. And then, it will go up. It can be, mag-pullback sa opening price and then go up, or it will continue down. But sa BTC, nasa taas yung ating nasa baba yung ating moving average. So, there is a probability na aakyat pa siya. Ito. So, let's see sa 30 minutes. Ayan. Ganun pa rin guys. Okay. So, tingnan natin yung ating dito. Order. Okay, nakabay siya. At yung gold naman, nakabay din. Meron din siya nakabay. Ayan. So, I think, walang stop loss yung meron take profit and stop loss. So, we will wait sa reversal nitong ating o pullback ng ating gold. Okay? Ayan guys. I think for me, pwede tayong malayo na masyado yung ating buy limit, no? Bagay, dalawa naman yon. Okay. Let's see if kaya ba natin mag-entry or di tayo alanganin mag-entry sa Kasi napapansin ko nagpo-pullback siya pagka gabi na or hapon. Yun yung napapansin ko sa price. Sana ba yun? Tagal natin. So, we will do sa mas maigi siguro yung oras natin is let's wait sa pre-session ng Tokyo, and then sa London session tayo mag-entry. But yun nga, ang problema is may tawag dito, yung aking oras. So, pag may oras lang ako, saka ako nag-entry. So, guys, I put a buy limit here. Okay. From here, we will put a buy limit sa mama. Lala. So, ayun guys. Narinig nyo naman. Pinatay ko na yung camera kanina kasi ayun, tumawag at saka pumasok yung matanda sa loob ng kwarto. So ngayon, inutusan naman akong mag-grocery. Gulay sa
sa dito na kayo ilagay guys, kay para hindi tayo madisgrasya. So ayun, inutusan tayo magbili ng mga sangkap sa bahay kasi wala nang kamatis, tomato, kamatis, tomato wala nang potato, tsaka yung sangkap para sa sambusa. So ganun lang guys yung gawain ko. Sometimes yung matanda kasi ngayon may nararamdaman sa ngipin, nagpabulot ang ngipin na maga. Ngayon hindi siya masyadong makagalaw, pero ayun, lumabas pa rin. Ewan ko anong gagawin, nagdilig naman ako. And one of the things na I hate sa trabaho na ganito, kasi nga you follow someone's instructions, like wala kang sariling oras para gawin yung gusto mo. So yun yung ako minsan meron akong side na ayaw ko talaga yung parang minamanduhan ako na kung hindi sa trabaho but aside sa trabaho, hindi talaga ako as in hindi ako gusto na inuutosan palagi, pero masunurin naman ako. And then mas gusto kong sa isang bagay pag ginagawa ko, napofokusan ko. Pero in this case kasi hindi natin kumbaga hindi natin hawak yung oras natin kasi nga nangangamuhan tayo. So hanggat maaari na may oras ako, nakita nyo naman, binibigyan ko talaga ng oras yung pag-aaral ng pagtitrade, so that kumbaga ma-maintain ko na or ma-develop ko yung mindset na this kind of this kind of work, sabihin nating work, or this kind of business, inshallah will give time freedom and financial freedom sa akin in the future. So for me, I think it's worth the time na mag-spend ka sa mga bagay na alam mo yon, makakagain ka ng knowledge or skills. So nag-i-enjoy ako habang ginagawa ito. Tapos yung nasa mindset ko talaga, it's okay na magkaroon ka ng mga mistakes. Okay? Kasi yung mistakes na yun, isa yan sa ingredients to success, na if you don't learn from mistakes, you will not know kung magagawa mo yung isang bagay o hindi, or kung makukuha mo yung isang bagay o hindi. So for me, I'm okay with the process kung matagal man. Okay? Kasi isipin nyo guys, we spend for how many years working to other people. Okay? Selling our time. Tapos yung ibang tao, they leverage their income because they have a lot of time. Okay? So ako, na-develop ko na yung mindset ko na ngayon ganito lang, kasi I have faith sa creator natin na marami na akong pinagdaanan kasi sa life, na I always seek guidance sa taas, na there were situations na hindi talaga siya hindi siya permanent. Kumbaga, we are the one who will choose what will be the permanent in our life. So people will come and go, 'di ba? There's a season sa life natin na kumbaga may taong mag-stay ng 1 taon,
2 taon. And don't hold back from those memories na hindi maganda, kasi hindi na maganda eh. So I think life will give you always moving forward. Okay, yun yung napapansin ko, kasi as long na may buhay tayo, we can do anything, kasi kompleto ka pa eh. Not unlike sa makikita mo yung mga hindi kompleto, may mga skills, di ba? Sipin mo na lang kung saan sila kumukuha ng courage at faith, di ba? Lalo na yung mga nag-aagaw buhay na sa ospital na matagal nang higa or whatever, di ba? So I'm always grateful every day to wake up. Hindi talaga ako as in nagko-complain, hindi naman ako perfect, but I'm always grateful on the small things, na pagbangon ko mag-aayos ako ng bed ko. Okay, sometimes I know I am complaining about my work, but not at all. Okay, lagi kong dinadivert yung isip ko sa wala tayong magagawa kasi nanarabaho ako. So this kind of job ang sa akin, magbibigay ng alam mo yun, income for me to start another. So yun lang guys, bali ang gagawin ko, maghuhulog muna ako sa ating ATM para at least ang tawag dito, isang uwi na ako, kasi kailangan na nating maghulog sa mga dapat hulugan at dapat bayaran. Yung sa load ko, kailangan ko ng bayaran. So muna tayo, magde-deposit. Mamaya na ulit guys, ituturo ko kayo sa isasama ko kayo pag grocery mamaya. So see you again later. So guys, time check, alas 12:16 na ng tanghali at pauwi pa lang ako simula kanina nang mag-grocery ako. So naghanap tayo ng laham kanina, hindi ko na kayo sinama kasi nga nagmamadali na din ako kasi malilate ako sa school magsundo. So naghanap pa ako ng laham na mura, na babalik din pala ako kung saan ako nagtanong, kasi nga doon mang mas mura, naghahanap sila ng mas mura pa. Kaysa daw kahapon nakabili yung anak niya ng mas mura. Iba naman ngayon, di ba? So matanda ang gusto lagi mura. So mapapamura ka na lang sa pagod kasi mga utos nila. So ayun guys, wala pa rin tayong updates trade natin kanina. And let's see if na-trigger ba or yung ating gold na SL na ba. We don't know. We will just anticipate sa mga possible pullback siguro. Okay, so we will maximize our trade talaga every day, so that we build discipline. So ayan guys, malapit na ako, maya uli. Ayan, ito na ako uli. Kagagaling ko lang sa taas, binigay ko yung sukli ng pinamalengke ko at may baby time na ako. Tadaan! Diba? Multitasking. So let's check sa trade natin bago ko magsundo. Meron pa ako mga 15 minutes. So let's jump in. So ayan, refresh muna natin para mag-activate. O yan, diba? Working with na may tumawag na naman guys. Wait lang, isagutin ko muna. So ayun guys, mamadali na natin kasi bababa daw yung isang pupunta ng clinic. So let's go. PTC. So ayan, as of now na-trigger na yung ating buy limit. Okay, so
We will wait if tawag dito. Hala. May audience ako. We will wait if London session will continue up or will go come down sa opening tawag dito, opening price. Okay, so let's put it to 7. Ayan, ganyan, minodify ko kasi parang I think price always comes back. Okay, nag-retrace siya sa opening price and closing price kahapon. So if it's will be, I think this one buy limit natin also. Let's try a buy limit. Okay, so we will just adjust this one. Makikita mo naman nandyan yung buy limit niya. Ayan na. But we will adjust down here so that just in case pumalo siya sa opening price, saka siya matitrigger. Okay, yung stop loss niya i-edit na lang natin mamaya. So ayan na guys, yung stop loss niya nasa 5k lang. Ayan, dito lang siya sa below. I-adjust na natin dito sa baba, below this one. Okay, this area. Okay, ngayon naman yung TP niya halos magkapareho lang silang dalawa. Okay guys, so punta tayo sa gold. Sa gold natin guys, I think na TP na siya. So we have 1 TP. We said that this is the resistance. That's why, diba, we wait na bumalik sa opening and closing price. So let's check. So ayan yung TP natin ngayong araw. Okay, 1546. The rest is the SL na, kung makikita nyo, diba? I think 3 days lahat pula yan. 3 days market. So hindi siya consistent na laging TP. So we will wait for the reversal kasi guys yung gold and BTC halos magkapareho lang sila ng but on this case, yun nga yung sabi ko, if this comes back here and go inside sa value area, it is possible na bumaba siya. So we will just wait. Let's check sa niya, previous day niya. Ayan, makikita niyo naman yung TP natin nasa above lang itong candle. Okay, so there's a probability kasi guys na umakyat siya kasi nga tingnan mo dito, pinush ng sell pababa dito, halos magkapareho lang sila, but then pinush back ng buyers patas. So ayan, kung tutuusin, nasa na siya, nasa above moving average na siya. That's why we anticipate na umakyat pa siya. So ayan lang guys. Pwede mong gawin kahit yung ating mahal-mahal ay nandyan kahit saan, di ba? So mag-prepare na ako para umalis. See you again later. Love, say hi. Lamang ka nag-hi ay. Start na siya. Hi. Say hi. Sige na. Kay magsundo na tayo. See you again guys. Later. So ayun guys. Kakatid lang natin sa clinic. At magsusundo naman tayo ng bata sa school. So
continuation na to kanina, simula kanina ng umaga hanggang ngayon. Yun lang kanina na nag-ano tayo ng chart, but the rest as in tuloy-tuloy. Well, anyway, good news kay at least kahit paano, 'di ba, we have a profit today. So yesterday we don't have, we have only one. Okay, so yun guys, turo ko muna kayo sa kalsada. Ayan. So ayan guys, so nakita nyo, na-notice ko na we can set a stop loss and sell limit, okay, in right time siguro. Na-trigger yung niya by around 8 na or 9, so we will check sa time later. Mag-analyze na naman ako sa aking chart, and then we will analyze our progress kung meron ba. Syempre kailangan yun. Baba ko kayo kasi may camera dito. Ayan, tago-tago muna kayo din guys ha. So ayun, magsusundo na ako. Mamaya we will see sa BTC kasi alam niyo naman yung gold tsaka BTC, yung galawan niya halos halos pareho. So we will check later. Minsan mag-synchronize yung dalawa. Kung nakasell ang gold, nakasell din ang BTC. Sometimes ang nakabay ang gold, nakasell ang BTC. So vice versa sila. And then sometimes synchronize. So ayun guys, nandito na ako sa school. Maghahanap lang tayo ng mapaparkingan natin na sakyan na malapit kasi mahirap pag nasa loob ka. Pagka once na nasa loob kasi ng mismong school, hirap lumabas kasi nga maraming sasakyan. So maghahanap tayo ng mapaparkingan dito sa malapit lang para pagka labas ang dalawa, hindi na ako mahihirapang magbitbit kasi magbibitbit ako sa dalawa. Minsan tumatakbo. So ay na, dito na lang tayo dito tayo I think pwede na dito. So papakita ko sa inyo yung itsura ng school. Ayan siya guys. So dito tayo sa dulo ng parking kasi nandun yung nandun yung entrance, makita mo, pero meron din dito sa part na yan. So dito lang muna tayo kasi pag doon ako nagpark dito sa loob na yan, hirapan ka lumabas doon, haba-haba yan. Ayun yung gate. So dito na lang ako para at least pagkalabas dito sa part na to, sakyan agad, labas na kami sa kalsada. Babalikan ko yung hinatid ko sa clinic kanina. Tapos nandun naman yung school sa part na yan, sa way na yan yung school na susunduin ko na isa. So after that, wala na, magpapahinga na ako guys. So magti-chat tayo mamaya. Okay, so we will, pwede pala tayo ngayon dito sa phone ko, tingnan natin. Okay, may tumawag na mamaya na guys, tumatawag na yung aking asawa. Hello guys, I'm back and I'm so haggard na kasi pagkatapos kong mamili, pagkatapos kong magsundo, at ayun, nagpatulong pa sa kusina kasi maraming niluto. And then hindi pa ako tapos paggawa ng sandwich. Ito naman, inutusan naman tayo para bumili ng haris at saka sabon. So parang kanina nakatayo ako, sakit na talaga yung ko pagka tumatayo ako ng matagal. Sumasakit yung ankle ng paa ko, tapos yung balakang ko, and then sumasakit na din yung ulo ko, yung parang spine ko nangangalay na, di ko maintindihan. Ayun, kinuha ko na lang yung card at bumili ako ng haris at saka sabon para at least makapagpahinga ako kasi kanina pa akong alas
tres nakatayo. Ganun talaga, wala tayong magagawa. Ngayon, bawi na lang tayo mamaya ng pahinga. Kasi nga, pagkatapos ng kainan, yun, bahala na silang maghugas doon. Medyo talagang nakaramdam ako ng pagod ngayon. As in, walang pahinga. Kanina, nakita nyo naman na ano tayo, bigla may tumatawag na lang. So, ganoon talaga guys. Hindi ko pa na-check yung ating trade kanina. Okay? As you can see kanina, yung ano natin is tawag dito, naka-take profit na tayo ng isa. Hindi tayo nakapag ano tawag dito, hindi tayo nag-trade ng sobrang dami. But anyways, we will see later. But I think there's only one time trade na dapat kung nakapag-trade ka na, yung strategy natin, yun yung nahahalata ko sa sarili ko pagka once na, alam mo yun, yung contentment talaga kailangan din sa trade. Pagka once na nakuha mo na yung target mo sa trade, so yun, dapat tigil na. So mahirap talagang kalabanin yung sarili, lalo na kung greedy. Well, hindi naman tayo greedy, but siguro kailangan pang i-develop yung psychology natin. Okay? And in terms of money, 'di ba? So ayun guys. Wala pa ako, hindi parang hindi gumagana yung isip ko magkwento sa inyo kasi pagod talaga, nangangalay yung kamay ko kasi gawa ng sandwich, naghiwa ng manok, nagluto ng sambusa, ngayon hindi pa sila tapos. But anyway, everything is worth doing naman, and yung pagod na papahinga, okay? We don't need to complain about those things na nagbibigay sa atin ng alam mo yun, ng benefits. Okay? So ayun, pagpapatuloy ko na lang mamaya yung aking vlog, video, para mamaya may oras tayo. Okay? And we will see if mayroon ba tayong opportunity na mag-entry sa trade mga alas 9 ng gabi. Okay? So yun guys, bibili muna ako ng sabon, and then balik na naman ulit sa bahay. Hindi ako pwedeng makapag-captured kasi nga syempre nandun yung matanda tsaka mga amo. So see you again later guys. So ayan guys, pauwi na. Ayan yung aking binili, paris at tsaka sabon. So lapit-lapit lang, pwedeng lakarin dito. Yun na, dami na sakyan dito, mag-aaramadan na, mag-aano na kasi, mag-aadan na. Prepare na sila lahat, susuwian na. So guys, nag-check ako ng ng trade natin sa BTC. Na SL tayo. So ang total ng ating ngayon is 186,000 na lang. So bumaba na tayo, baba taas, but okay lang, tumatawag yung asawa ko. So see you guys later. Trabaho muna. So guys, ito yung part na nakatapos ko lang, basura. So yung iba ibibili ko sa patuloy. Magre-rest na ako dito. So so ayan guys, naglagay tayo ng pagkain dito sa labas. Yung mga tira na ayaw na nilang kainin, pinalalagay niyan sa sa labas. Yagit na yung itsura ko. Yung misis ko kasama ko lagi. Ayan, may malamig pa yung hangin ngayon, pero sa umaga tsaka mainit na. Wala man ako kagipalong. Sus.
Sige na guys, kay papasok na ako sa aking mansyon. Papasok na ako sa aking mansyon. Doon tayo magtatrabaho. So mag-rest na ako tapos maliligo. So mag-chart na tayo. So laki ng bahay namin, no? Sarap ng hangin. See you inside, guys. Hi guys, fresh na ako. Kakatapos lang natin maligo and mabuti na lang nagmadali ako kasi ayun, tumawag na naman uli. Pagkatapos ko sa kusina, yun, nagkatid ako ng pagkain and then pumunta na ako ng kwarto. So wala na nga akong pahinga. Hindi na ako nagpahinga kasi nga alam ko, iniisip ko lagi na baka mamaya tumawag sila. So ngayon, hindi ako nagkamali. Mga 5 minutes ago, tumawag yung inahatid ko sa Musapa. Sabi niya ay pupuntahan daw kami after 10 minutes. Sabi ko, maliligo muna ako pero tapos na akong maligo. So yung oras at least, papahinga ko. At papahinga. Ito, i-check natin sa chart natin. So ngayon, titingin tayo ng chart, no? Nag-charge ako kasi palobat na din. So ngayon, I'm still we'll see sa BTC. Nag-trade ba tayo sa BTC? Oh, okay. So guys, na SL na naman tayo sa BTC. How did it happen? Wait, punta tayo sa 1 hour. 30 minutes pala. Oh, okay. Tingnan nyo guys. Yung SL natin, mababa masyado. So, tingnan nyo. Hindi nyo nga pala makikita. Sorry guys. Sige, i-flip natin yung camera. Kung makikita nyo, kung dito ko nilagay yung aking TP, na siya. Diba? So, ito na ngayon yung market uli, bumalik sa opening and closing price. So, ngayon, ang gagawin natin, tawag dito, balance natin bumaba na ng 170. So for the previous 3 days, ang talo natin is nasa 50. Okay, nasa 50k. So binawin yung 50k na natin nung nakaraan. So ayun guys, hindi natin pwedeng i-predict yung but at least sinusunod natin yung ating na sell above opening price and buy below closing and opening price from closing price from yesterday price. So ayan, let's summarize. Punta tayo ng day. Wala, mahina yung baka mamaya. So ayan, kung makikita natin na talagang hindi bumababa yung yung tawag dito, price sa 50%, no? So this time, okay, I think this time we will buy. Let's try to buy. Okay, or kasi yung price hindi siya umakyat sa umakyat lang ng konti tapos bumalik sa tawag dito doon sa opening price. So mag-analyze tayo, no? So kung makikita natin, pag akyat nag-create lang siya ng lower low. Ayan, lower low. Dito nag double top. Okay,
yung resistance dito. Okay, tapos bumaba siya, pagkatapos umakit na naman. So ngayon, kinuha niya lang yung 50%. Okay? So ngayon, we will try to buy sa part na to. Okay? We will set buy limit. Okay? Buy limit dito sa okay, diyan. Lagay natin ng TP and stop loss para i-edit na lang natin. So ayun guys, ang kanyang mali pala. Ba't ako nag-buy? Dapat pala sell. My God. Kasi di na siya nag-create na siya ng lower low. Ayan. Ay, mali na naman. So anyways, we will see na lang kung anong kalalabasan ng ano natin, no? Ng ating tawag dito, trade. Kasi kung makikita nyo dito, pagkatapos niyang lumabas, tumaas siya, no? And then bumalik lang siya uli dito sa tawag dito sa price opening. Makikita nyo, nag-reach siya ng lower low, lower high. Okay? So, mali yung ating entry. Siguro, pabayaan lang natin. Kasi, there's a possibilities din. Kasi dito simula kahapon, uptrend siya. Okay? So, ito pa yung isa natin tinitingnan kasi nga, ito, nasa 50% siya. Ayan. Okay? So, ito, wala man to. Bakit nandito to? Ayan. So, ang SL niya nasa 50% lang. Tama ba? 50%. Okay? Nasa 50% lang siya. Now, I have a doubt. Okay. So, naka-buy limit tayo dyan. Okay. So, we will see kung ano mangyayari. Okay. Kasi pumunta lang siya ng 50%, no? Kung makikita niya dyan. Okay. Hindi natin makita yung wick dito kasi nga ano. Ayan yung wick niya. Taas. Okay. So we will see sa ano, sa tawag dito kung ma-trigger ba siya. Sa gold naman, tingnan nyo yung ano gold ba. Guys, halos nagsasabay-sabay silang dalawa, di ba? Okay, pero dito kanina, nakatipi tayo dito kanina. So, titingnan natin ngayon, kasi, ang decision ng market, tingnan nyo, yung opening price, doon lang siya naglalaro sa value area, kahapon. Hindi siya, lumalabas siya, pero bumabalik. Ayan, kung makita nyo. Okay, tingnan natin sa 4 hours. Ayan. Kung makikita niya sa 4 hours, ayan. Ayan siya, 4 hours. Parang mali yata yung ano natin. Mali. Wait lang guys. Okay, sa 4 hours na nandyan lang siya. Okay. Hindi siya lumabas na sa kanyang opening price. Kumuha lang siya ng taas ng konti. Ayun, umakyat lang ng konti. And then pinush ng sellers. Okay. So ngayon, punta tayo sa 15 minutes. Let's see.
Okay, na-mark na natin to kanina ng TP. Ayan. So, eto, na-SL din to. Oh, na-SL din siya. Ayan. Stop loss din siya ng gold. Ayan yung gold natin. Ito yung BTC. So, now, ito hindi to na trigger. Tanggalin natin to. Ito, lalagyan natin ng red. Ayan. Ilock natin para di magalaw. Ayan guys. So for me, sa part na to, nagko-consolidate yung price. Okay, kung makikita nyo guys, nagko-consolidate yung price. So, hindi nila alam kung saan papunta yung yung tawag dito. Price, 'di ba? So nagko-consolidate siya. At dito nag-create din siya ng lower low. Ayan, lower low, lower low, lower low, lower low. Yun yung nakakuha tayo dito ng TP kanina. And then we expect na bababa siya. But at the same time, nandun pa rin siya sa price bumalik. So nanonotice natin na pagka once na bumaba o umakyat, bumabalik sa previous price opening. And then after that, doon na sila nag-create ng panibagong tawag dito, pullback. Okay? So ngayon guys, natin sa 1 hour. Ayan, kung makikita natin sa 1 hour, 'di ba? Sobrang di mo alam kung aakyat uli siya, kagaya ng ginawa niya dito pagkatapos siya. Okay? So I will tell na ito ay nagko-consolidate dito sa price na to. Kasi sa day, tingnan nyo naman, nasa bullish trend tayo, but at the same time, nag-double top na kasi guys. Okay? So, for me, pagka nagdo-double top na, nag-resist na dito sa price na to eh. Ayan o. Ayan dito. Okay? So, let's try to sell again. Okay? Sa 15 minutes. Let's try to sell again. Sell limit. Kung nandun na siya sa price mismo. Kasi if lumampas sa price ngayong week na to yung mag-create siya ng all-time high uli. Baka mabot na siya ng 3,000. Okay? Ayan. So, from here, okay? Ayan. Makikita natin, nag-resist siya dito. Nag-create na siya ng lower low. So, same sa gold. Sa BTC, makikita natin na may resist na sa taas lagi. Okay? Tingnan nyo naman, no? Pinupush ng buyers talaga yung Okay? So, today is, tawag dito. Today is Thursday. Thursday ngayon. Packet guys yung nyo. Let's check. Bye. Okay, we will create sell limit. Okay. Dito sa part na to. Yan, taas lang nitong price.
And then we will create a TP, and SL natin is dito lang above the wick. Makikita nyo. And then yung TP natin is ito. Sa lower part na to. Kung saan tayo na SL kanina. Okay. So we will see cell limit. Okay. So ngayon guys, hala, na ano na siya guys, na trigger na ata to. Trigger na ba to? Nakabay ba tayo dito? Oo nga, nakabay tayo dito. Na trigger na agad yung ano natin, oh, cell. So alam na natin kung saan papunta ang ano, ang tawag dito. So we will pero nakasell siya. Bakit nakabay? Magulo. Nagbay ba tayo dito kanina? Sige, magsisell na lang tayo. We will close this one. Close position. So talo tayo ng 5K ulit. Nagbay ba ako doon kanina? Sige. Dito na lang tayo mag-sell. TP and okay. This time above price lang. Okay. Above price na sa sabihin natin ayan, dito lang sa 20. Ayan guys, dito lang sa 20. Close ko yung ano natin kanina na buy. I thought nag-sell limit tayo kasi nakita ko to. So ayun na guys. Modify. Okay. So nasa 30K, 20K yung ano natin. Let's see if bababa siya ng sobra-sobra. Okay. So we will put a red flag here. Okay. Kasi SL siya. And then we will put our new dito sa part na to. Kasi dyan tayo ayan. And then ganito guys yung ginagawa ko. Ayan siya. Okay. Kasi pag mano-mano, sinusunod ko na lang to. So halos pareho lang din siya. We will check dito sa ganito niya. Kasi 8726 itong ano, TP. Okay. So inshallah we will now see if we can have ano dito sa part na to. Okay. Ayan na. Makikita natin dito sa cell. Yeah, I think there's a probability. Ito na yung news niya. Ito yung mga news niya guys, oh. Makikita niya about crypto. Yan. So yun muna guys. We will see this one if kung saan tayo dadalhin. Okay. Ayan siya. But parang I think yeah, we will wait kung ano mangyayari dito. 2020.
4,000. Babalik natin to dito sa ulo lang na guys. Ayan. 10k lang uli. So, ayan muna. Tandaan natin na ako ay overtrade. Okay. So, dapat din na tayo mag-trade. Pero mahirap kalabayan sa sarili. 1, 2, 3, 4. 4 losses ngayong araw. 1 TP early. Okay. So, yun lang muna guys. I'll see you again later. Kasi alis na kami. So, ayan guys. Pauwi na uli ako. So, we will finish our kasi magsusundo daw sa kanila yung asawa niya or yung kapatid nila yung maghahatid. So, that's why makaka-early rest tayo. Ayan, 9:27, 9:30 pa lang. So, location ko, Al Shawamek. And, pauwi na ako. Ayan, Al Shawamek, Abu Dhabi. So, I'll see you later guys para sa continuation natin kanina kasi alam nyo na, nagmamadali ulit tayo. So, see you again later. So, ayun guys, kakawin lang natin. Early tayo nag-rest. Siya wala nang tatawag. And, we will see sa trade na to. So guys, ito isa pa to sa magandang senaryo pagka once na ikaw mismo marunong ka na mag-trade kay pag pahinga mo na or habang nag-phone ka sa bahay mo, may sarili kang internet. Kumbaga, meron kang time. Instead na mag-scroll ka, especially sa mga nagko-content. Kung nagko-content ka, wala kang may content. This is a good way to start. Actually ako, nahiya lang talaga akong mag-post sa social media. Nasa YouTube lang ako. So, wala sa TikTok. Meron sa TikTok but it's not that kind of na nasa YouTube and Facebook. So, ngayon, I know that there is kumbaga parang hindi siya consistent na nangyayari, but I am aware sa sugar sa? ha? Lugar sa any sugar. Lalat sukar. Yani lasim sukar. Maafi siya bas kurko mo gingerbread. Tilasim sa video. And for me, napaka-importante ng pagka wala kang makitang direksyon ng buhay mo. 'Di ba? Kung talagang naghahanap ka ng magandang opportunity, I think build the opportunity na lang. So ayun guys, wala na akong masyadong thoughts. Bukas i-explain ko na lang uli kung ano yung nangyari ng trade natin. Kasi pagod rin ako ngayong araw. Tumatawag na naman niya aking asawa. So, see you later sa next video. Thank you for watching. Thank you for giving time na manood sa video ko and to be a part of my journey. I will not ask you to subscribe if you don't like or like my video, but thank you and God bless.